Minsan nyo na rin bang naitanong sa mga sarili ninyo kung paano nyo ba palalaguin yung mga pera ninyo? O ikaw ba ay isang OFW at hindi mo alam kung paano mo palalaguin yung perang naipon mo sa pagtatrabaho mo sa abroad? Kung oo, para sa'yo ang video na to. By the way guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Kapag tayo ay dumating na sa edad na 30s at nagkaroon na ng sarili nating pamilya, so dyan na natin naiisipan kung saan maganda mag-invest para sa kinabukasan natin at para sa kinabukasan ng ating pamilya. At kung mag-i-invest ka na lang din naman this 2025, doon ka na sa realistic at pang long term na mga investments. Ano-ano nga ba yung mga investment na kinakailangan mong masubukan this 2025? Iba-iba po yung klase ng mga investment. Merong tinatawag na low risk at meron ding tinatawag na high risk pero malaki ang potential mo na kumita. Sa panahon ngayon, mahalaga na alam natin kung saan mapupunta at may kahihinatnan yung mga perang pinaghirapan natin to secure our financial future. Kaya naman hindi na natin patatagalin to mga ma'am sir. Ito yung mga realistic at long-term investment na po pwede nyong subukan at makakatulong sa inyo this 2025. Number 1, high yield savings account o yung mga digital banks. Isa sa pinakasimple at safe na pag-i-invest ay ang pag-i-invest sa mga high-yield digital banks. Kung ikukumpara mo nga ito sa mga traditional savings bank account, di hamak po na mas mataas ang interest na inaalok sa mga digital banks ngayon. Katulad na lang nila CIMB, Maya Bank at marami pang iba. At sa pag-i-invest po sa mga digital banks ngayon ay po pwede kang magkaroon ng 4 to 5% annual interest rate. Ang pag-i-invest sa mga digital banks ay isang realistic at long-term investment na po pwede mong subukan this 2025. Pangalawa po ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Ano ba itong tinatawag na Pag-ibig MP2 Savings Program? Para sa mga hindi nakakaalam, The MP2 Savings Program is a voluntary savings program offered by Pag-ibig that allows members to save more and potentially earn higher dividends than the regular Pag-ibig Savings Program with a 5-year maturity. Under government bank po ito, kaya kino-consider din po na isa sa mga pinakasimple at pinaka-safe na mag-invest this 2025. Ayon po sa mga survey na nabasa ko online, mas malaki ang potential na lumago ang pera mo dito kumpara sa mga traditional savings bank account. At kung ikaw po ay under employment, po pwede mo rin itong gawin. Kung nais mong mag-invest dito sa Pag-ibig MP2 Savings Program, po pwede mong gawing automatic ang paghulog mo dito kada buwan. Pangatlo po ay ang tinatawag na dividends tax. Kung kayo po ay familiar dito sa tinatawag na dividends tax, ito po ay isa sa maganda at madaling paraan para magkaroon ng passive income this 2025. What is a dividend stock? Dividend stocks are shares of companies that regularly pay investors a portion of the company's earnings. Some pay dividends annually, semi-annually, or quarterly, while others are monthly dividend stocks. The average dividend yield of some of the top dividend stocks is around 12%. At ito po yung top dividend stocks dito sa Pinas, mga ma'am sir. The highest paying Philippine dividend stocks with market capitalization more than 100 billion PHP with more than 4% dividend yield. So this is last updated on April 7, 2025. This is the list, mga ma'am sir, ng mga mayroong high yield or top dividend stocks sa Pilipinas this year 2025. And nangunguna po dyan si ICT o International Container Terminal Services. Pumapangalawa po si MER, which is Manila Electric Company. And pangatlo si MBT o Metropolitan Bank and Trust Company. And pang-apat si GLO o Globe Telecom Incorporation.
And ang panglima naman ay FB or San Miguel Food and Beverages Incorporated. Napakaraming mga Pilipino nga ang mga nag-i-invest sa mga dividend stocks. Ito po yung pag-i-invest sa malalaking kumpanya katulad nila PLDT, Meralco, Ayala Corporation at marami pang iba. Iilan lang po yung mga kumpanya na yan na nagbibigay ng malaking dividends sa kanilang mga shareholders, on which po pwede kang kumita up to 5 to 6% kung mag-i-invest ka dito. Di hamak na mas malaki kung ikukumpara mo sa mga traditional na bangko dito sa Pilipinas. Pang-apat naman po ay yung mga real estate properties or rental properties. Isa sa mga investment or passive income na tinatawag ay yung meron kang ari-arian. Lalo pa kung malapit ito sa mga commercial area, talaga namang kikita ka. Halimbawa nito ay yung mga condominium unit properties or yung mga apartment properties. Ito yung klase ng investment na hindi ka talaga mazizero. Basta make sure na tama ang area or location ng properties na pagtatayuan ninyo. Nang sa ganun ay hindi kayo mauubusan ng mga kliyente o mga renters. At ang panglima mga mamsir ay ang pag-i-invest sa gold. Ang pag-i-invest sa gold, mga mamsir, ito yung klase ng investment na sa oras ng emergency ay makakatulong talaga sa inyo. Isa sa kagandahan nga sa pag-i-invest sa mga ginto, mga mamsir, unlike sa mga larger investment like yung mga real estate, you can securely stored in a small piece. No, kung naghahanap ka ng very convenient na investment, perfect choice ang pag-i-invest sa mga jewelry gold. Yung mga value nga ng gold, mga mamsir, ay syempre nakadepende rin sa measurement ng carats. Kaya kung gusto nyong mag-invest sa mga jewelry gold, mga mamsir, piliin nyo yung mga nasa 22 carats or 24 carats para once na ibinenta ninyo or isinanla ninyo ay hindi naman kayo lugi. And also mga mamsir, kung gusto nyo mag-invest sa mga gold, so importante rin na i-consider natin yung design. So the high quality, yung craftsmanship ng design ng jewelry gold, no, the higher the value. And syempre kung may mga inclusions of diamonds pa yan, mas bongga, mas mabebenta nyo pa ng mas mahal yan. At isa pa nga sa kagandahan nito mga mamsir, dual purpose yung pag-invest sa mga ginto. 'Di ba? Meron ka ng gold jewelry for financial value, pwede pa pang aesthetic appeal. Kaya marami sa mga kababayan natin ang nag-iipon or nag-i-invest talaga sa mga ginto. Dahil kapag oras na kailanganin mo ng pera, on the spot po pwede mo itong maisanla. Lalo pa na taon-taon ay tumataas ang value ng gold. Basta make sure lang mga mamsir na kapag mag-i-invest kayo sa mga ginto, mag-legit check muna kayo kung legit ba talaga yung store na pagbibilhan ninyo. Kaya para po sa kaalaman ng nakararami, ang ginto or ang gold po ay hindi lamang palamuti sa katawan, hindi lang po ito pang display. Ito po ay isa sa pinakamagandang investment this year 2025. So ayun lang po mga mamsir, sana po ay nakatulong sa inyo itong 5 investment na to na po pwede nyong masubukan this 2025. At kung sa tingin niyo na nakatulong sa inyo ang video natin for today, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang mga mamsir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!